Magandang oras sa lahat ng ating mga kababayan. Update muna tayo sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at susunod na 24 oras. Update tayo sa minomonitor nating bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility at may nakikita ba tayong bagong bagyo na posibleng pumasok sa bansa sa mga susunod na linggo. Alamin din natin ang mga lugar ngayon na patuloy na naapektuhan ng mga pag-ulan dahil sa umiiral na habagat. Sa kasalukuyan mga kababayan, ayon sa Pag-asa, southwest monsoon o habagat pa rin ang malaking nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng bansa. Nagdudulot ito ng sunod-sunod na mga pag-ulan na may mga tsansa ng mga malalakas na bugso ng hangin at masungit na panahon lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon at sa malaking bahagi ng Visayas. Bukod dito, dalawang tropical cyclone pa ang kasalukuyang nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ang patuloy nating minomonitor. Ang una si Tropical Storm Komay na dating si Emong ay huling namataan sa layong 1,125 kilometers sa hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 80 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hangin na umaabot hanggang 95 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Samantala ang pangalawang bagyo na si Typhoon Krosa ay mas malayo, huling namataan sa layong 2,545 kilometers sa hilagang silangan na extreme northern Luzon. Malakas ito dahil taglay nito ang hangin na ngayon na umaabot sa 130 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagpugso na hanggang 175 kilometers per hour. Kumikilos naman ito pahilaga sa bilis na 30 kilometers per hour. Dahil sa umiiral na habagat na hinihila ng dalawang nasabing bagyo, asan sa mga lugar sa Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Central Luzon, Mainland Cagayan at ang natitirang bahagi ng Ilocos Region, magiging maulap ang panahon na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil pa rin sa umiiral na habagat o southwest monsoon. Asahan ang posibilidad ng mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa lalo na sa mga mabababang lugar at malapit sa gilid ng bundok. Samantala sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands, patuloy ang occasional rains o paminsan-minsang malakas na buhos ng ulan. Posible rin itong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking bahagi, lalo na kung may mga umiiral na severe thunderstorms. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may posibilidad ng mga pulupulong pag-ulan o thunderstorms lalo na sa hapon o gabi. Samantala, base sa pinakauling track, patuloy ang pagkilos pahilaga ng Typhoon Krosa. Hindi ito inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility pero patuloy nitong hinihila ang southwest monsoon o epekto ng habagat na siya magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, inaasahan na tatagal ang epekto ng habagat hanggang sa katapusan ng Hulyo. At bukod dito mga kabayan, ayon sa pinakauling datos ng mga international weather models, isang tropical storm na may international name na Kelly ang kasalukuyan namataan sa timog silangan ng Hawaii. Nagpapakita na kumikilos ito sa direksyong pakanluran at inaasang papasok sa silangang bahagi ng Marshall Islands sa sakop ng Western Pacific Basin pagsapit ng Martes, August 5. Batay naman sa forecast track mula sa European model na may high accuracy, posible nitong sundan ang tinahak na direksyon ni Typhoon Krosa at mag-recurve pa silangan patungo sa Japan. Sa ngayon malayo pa ang bagyong ito at maaaring magpabago pa ang forecast sa mga susunod na araw. Kaya't importante ang patuloy na pag-antabay sa mga susunod na weather forecast natin dito sa ating channel. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update at ulat panahon. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at maging alerto sa lahat ng oras.